Naririnig natin ang mga istorya tungkol sa kanya, nababasa at napag-aaralan. Pero hindi natin alam ang mga totoong pangyayari. Kaya hayaan niyo po ako na ikwento sa inyo ang tunay na buhay ni Andres Bonifacio. Ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisa ang bayan, malabanan ang karahasan, protektahan ang bawat isa, at mapag-aralan ang reforma para sa bayan, sa mapayapang paraan. Salamat, Senyor. Andres Bonifacio, Laking Tondo. Kamusta ka, Andres? Mabuting-mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Ipagpaumanhin po ninyo, ngunit sa parehong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi pa talim at pistol ang tungo sa kalayaan, Andres. Kundi dito, ito ang inagaw ng mga Kastila sa atin. Hinto! Dito lamang ako nakatira, galing trabaho. Sedula. Dahan-dahan ka! Totoo nga. Tara na. Nalala niyo ba yung ano? Ano? Ipinapangako ko, balang araw, hindi na tayo luluhod sa mga Kastila. Lahat tayo ay magiging malaya. Andres! Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang La Liga. Dinakip si Rizal. Ngayong nadakip si Rizal, ano nang mangyayari sa mga La Liga? Tiyak dadakpin din ng mga praile ang mga sumusuporta dito. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ay bumuo ng isang bagong samahan na lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang pagbabagong isinusulong ni Dr. Jose Rizal, kundi ang nais natin na tunay na kalayaan. Wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib, ngunit hindi dapat tayo matakot kahit kamatayan. Isiping tayo ay malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Nasali ka ba sa mga mason? Oo. Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Imbento lang yan ng mga praile. Pero ang totoo, una sa lahat ng Diyos. Wala po akong kinukuhang salapi. Patawad po. Sinungaling! Magnanakaw! Parusahan! Kapatid ko! Anong nangyari sa kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Wag. Bakit wala tayong ginawa? Hindi iyon ang tamang lugar. Ilan tayo lalaban? Pinapatay na ang mga kasama natin, Andres. Oryang, may plano at kilos na magaganap. Tag kami ng kilusan na laban sa mga Kastila. Saan?
Oo. Sasama ako. Oo, babae ako, pero kaya kong lumaban, Andres. Tatlong taon na tayong nangangalap ng mga miyembro. Pero hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Ang takot na itinamo ng mga Kastila sa puso't isipan ng mga kababayan at hindi ito madaling maalis. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Nauunawaan ko na sila ngayon. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po, si Andres Bonifacio, ang inyong lingkod. Masaya ako sa inyong pasya na umanib sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ano yun, Patino? Bakit ka na parito? Di na biro ang naririnig ko tungkol sa revolusyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi mo? Ang mga kasamahan ko sa trabaho ay mga rebelde. Diyos mio! Sabihin mo to sa mga gobernadorsilyo. Sabihin nyo sa mga pinuno ng konseho, ipinapatawag sila ng Supremo. Bilang ina ng katipunan, ay pinapaubaya ko na sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ay nararapat. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Masdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Kailangan na nating wakasan ang ilang daang taon na pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang mga baril at kanyon ng mga Kastila, ay lalaban tayo hanggang sa huli. Hindi tayo magpapalupis. Tayo ang pagtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang may-ari ng lupang ito. Punitin ang sedula. Punitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Supremo! Mabuhay! Sige. Tayo na! Laban! ¿Qué estás haciendo? Fraile! Tatlong daang taon nyo kami inalipin para sa kalayaan! Noong revolusyon, naghalal sa Tejeros, Cavite ang mga katipunerong magtalo.
subalit tanging taga Cavite ang lumahok. Nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at ang punong ministro ay naitalaga bilang kalihim ng interior. Ang mga miyembro ng Magdalo mula sa hilagang kanluran ng Cavite ay mayayaman at hindi gusto si Andres Bonifacio dahil sa kanyang katayuan bilang isang mahirap na tao. Bilang ang kataas-taasan, minamaliit nila ang kakayahan ni Andres Bonifacio. Nainsulto si Bonifacio nang subukan ng Magdalo Commission na questionin ang kanyang kakayahan bilang kalihim ng panloob na itinuturing nilang trabaho lamang ng abogado. Idineklara ng Korte Suprema na pinamumunuan ng Katipunan Party na walang bisa ang halalan sa Magdalo dahil sa mga irregularidad. Dahil dito, si Bonifacio ay inakusahan ng sedisyon at pagtataksil. Bagamat hindi pa siya nakakaalis sa Cavite, nahuli at pinatay siya ng mga tauhan ni Aguinaldo. Inutusan si Mariano Noriel na dalhin ang hatol kay Lazaro Macapagal. Binaril si Bonifacio noong Mayo 10, 1897 kasama ang kapatid na si Procopio malapit sa bundok Nagpatong.